Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is August 17, 2026 at pasensya na nung mga nakaraang araw wala tayong live stream. Medyo mahina po kasi dito yung internet. So, minsan tinan nyo yung isang video ko parang nag-slow, nag-slow motion pa yung aking no? Yung audio. But anyway, sana okay ngayon, no? Kasi ang lakas po talaga kanina ng ulan. At as in, sobrang lakas. Parang kasing lakas siya ng Undoy. Parang sabi yata ay mas mas nahigitan pa. Okay? But anyway, of course, may mga lugar na binaha. Mag-ingat po kayo. Pero meron din po na mga lugar na dating binabaha ay mabilis naman humupa yung tubig, baha. So, meron ako isang experience lang. Although sobrang traffic po talaga. So, pagbaba namin sa may bandang, ano yun, C3? Skyway, pababa. Pag U-turn, kasi di ba intersection siya ng tama ba? A Mabini? Oo. A Bonifacio, sorry. A Bonifacio, corner, Sergeant Rivera yun eh. Ha? Intersection siya. So, along Sergeant Rivera. Pero sa intersection, kasi dati dyan yung pinaka bahain. Kasi parang siya yung pinakamalalim eh. Parang catch basin. So, dyan lahat yung tambak ng tubig. Sa gitna mismo. So, mas marami po talaga natatraffic dyan kasi mataas. So, pagdaan ko kanina, syempre medyo takot ako na doon mataas yung tubig. Pero nakita namin, hanggang, bukong-bukong lang ng siguro pa. So, siguro humupa na. Hindi ko alam kung tumaas ba yung tubig doon. Pero nung naabutan kasi namin, medyo baba na siya. Hupa na siya. Okay? Yun. So, pero syempre mga ka-clear, may mga lugar pa rin po na talagang binaha at sobra po kasi talaga ng lakas ng ulan kanina. Nakakatakot. 'Di ba? Nadinig nga natin sa hearing mismo sa Senado. Yung emergency na sound, na alert, 'di ba? So, sobra po talaga kanina. Okay? At kung napanood niyo po yung interview kagabi, nakita niyo ba yon yung interview ko kagabi sa Bilyonaryo? Nandun kami sa may bandang Pasay. So, pag nasa loob po kayo ng mall, mahina yung internet, yung data ko. So, nung lumabas ako, malakas lang yung hangin. Sa Bilyonaryo to kagabi malakas lang yung hangin. So, okay pa. So, sabi ni Chuck, labas na lang kami kasi para yung signal mas okay. Kasi hindi okay yung signal sa loob, napuputol ako. So, lumabas kami. Tapos, siguro mga 3 minutes. 3 minutes pa lang ako na interview or 2 minutes, mga ganon. Mas early part ng interview. Biglang lumakas, as in, malakas yung ulan niya. Kung napansin nyo, yung salamin ko, yung noo ko, yung buhok ko. Hindi na ako umalis kasi pag umalis pa ako, hindi matutuloy yung interview. So, yun. So, pati medyas ko, nabasa, yung laptop nabasa. Eh, kung nakikita nyo na may hawak akong panyo, tinatakpan ko yung keyboard. So, nababasa siya. Lakas ng ulan kagabi. Oo, yan. Okay ba ang ating ngayon, ang signal, mga ka-clear? So far, so good? Oo. Ayun, napanood. Sabi ni Ivy Reg, napanood ko yun, Yusek, nabasa nga po kayo. May background lang ako doon na nilagay, pero medyo labas po kasi siya eh. Yun. Kaya, nabasa. Hindi tunoo ko, salamin. Well, anyway, yun. Tapos, ito gusto kong take up kasi nakita din natin yung interview ni Congressman Erice dito kay Miss Corina Sanchez. So, sana lang, wish ko lang naman at that time, napanood niya yung kung saan nanggaling yung ating sinagot sa briefing. So, dito tayo kasi ang binanggit natin doon sa briefing ay patungkol sa issue ng basura, di ba? Kasi marami siyang alam, may mga korupsyon. Ang sinagot natin, kung ikaw naman ay may alam na, di ba?
may porsyentong di umanong korupsyon at sabi mo ay ikaw ay ilan, 15 years ka na sa serbisyo, more. 50, 50? 50? Okay. 50, di sana, alam mo na pala yan. Ito lang naman, di ba? Di ba mas makakatulong ang katulad niya na maingay kung nagsasampa na rin siya ng kaso, kung may dala siyang ebidensya. Hindi yung daldal lang ng daldal sa media, tapos wala matutulong. Wala natutulong kundi manghatak pababa. Wala naman siyang pinangangalanan. Ang pinapangalanan lang naman niya lagi ang Pangulo. Diba? Si VP Sara nga medyo takot pa siya Takot siyang kantiin ang issue ni VP Sara. Samantalang yun may mga nakikita na mga ebidensya, mga resibo. Kay Pangulong Marcos, wala pa. Puro, I think, yun lang. Diba? So, dito yan nag-start mga ka-clear. At pahiram po ng video, video Mr. Lord, ano nga pangalan nito? De Vera. Yan Lord De Vera. Pahiram po ng inyong video at babasahin din natin ang inyong reaction dito. Okay. Big fish are investigation to discard joint Edgar Erice. Minority leaders. Minority pala. Sorry. Former. Former. Take note sa former. May dahilan kung bakit ganun. Kayo kasi kung Egay, kasi kung ano ng mga talumpati. Okay. Just doing my job as the deputy minority. Okay lang naman. Okay lang magtalumpati mga ka-clear. Pero lagyan mo ng ebidensya. Alam mo mga ka-clear, ito siguro yung pagkakaiba kung bakit nirerespeto si Senator Lacson, si Senator Trillanes. Nirerespeto ng mga taong nag-iisip Kasi sa bawat salita, alam niya na may backup siya. May pang-backup siya. Dito hindi May ingay lang Minority leader. Ang may tawag sa amin dyan, kung may tawag sa Caloocan dyan, basag trip ang tawag nila. Pero, okay. Critical ka sa maraming aspekto ng administrasyon. Pero unahin muna natin kasi kauulan lang. Okay, yung flood control scandal at this point, anyari na ba kung? Yung flood control, especially in Metro Manila, ang biggest allocations for flood control isa sa Metro Manila. Pero they are missing the point. Bukod dun sa mga anomalous flood control projects, ang pinakamalaking dahilan ng flooding sa Metro Manila is not the projects, but solid waste. Okay. Nakita naman natin sa Parañaque. Solid waste. Solid waste Sige. Tingnan natin. And because, ang dahilan din yan, corruption. Kasi sa Metro Manila, yung garbage collection ng mga local governments, lahat yan, Meron ba kayong parang naiisip sa ganitong klaseng pananalita? Na parang laging corruption, lumalaban sa corruption, pero wala namang ginagawa. 'Di ba? Parang marami na silang ganyan, 'di ba? Parang lagi na lang sumasakay sa issue, pero walang ginagawa. Sige, tingnan natin ang tawag nila diyan, collect all. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, babayaran lahat ng mga contractors, babayaran ng certain amount. Ito mga ka-clear, tinake up ko to sa briefing. Kasi gusto kong ipaalam sa mga kababayan natin na okay kang magsalita. Okay, kahit sino ang bumatikos mga ka-clear. Pero kung ikay matagal ng politiko, di ba dapat meron ka na na-resolve? Hindi yung magbibigay ka na lang in general tapos wala ka naman pinapangalanan. Okay? For example, collect all garbage for 10,000 a month. So, pipirman lang yun, na-collect, babayaran na sila ng 10,000. Pero ang totoo nun, they're just collecting 40 to 50% of the solid waste. At lahat. Diba? Kita nyo, may alam pala siya. Okay, saan daw nangyayari? 50 to 60% nasa mga drainage, nasa mga creeks, na hindi naman nakokolekta. Kasi hindi naman napapasok ng mga collectors, yung mga kaloob-looban ng Metro Manila. Diba? So kung alam mo, mambabatas ka, dapat diba, may something. Dapat meron ka na naging produkto. Kasi may na-realize ka na. Diba? Dapat, ilang years? 50 years? Pero, sa tinagal-tagal mo, na alam yan,
yan pa rin yung issue. Yan pa rin yung issue niya. Diba? Dapat medyo nagkaroon na ng improvement dito dahil na-realize mo pala na meron. Sa mga urban centers, ganyan lahat ang nangyayari. Kaya yung pagka bumabagyo, makikita mo yung solid waste nandun na sa dagat. Inaanod na lang. Kayo pala Diba? So, anong dapat ginawa, mga kaklir? Ituloy lang natin, tingnan natin ha. ay nagtrabaho sa MMC dati, Yeah. ang precursor ng MMDA. I'm the chief of the research and monitoring section. Naku, of Oh, yun pala. Diba dapat dapat meron may na-improve na. Pero wala. Ang gagawin niya na ngayon, magbibintang, may corruption, di naman pipigilan. Diba? Yun yun eh. alam na Alam na, dapat yan. yes. Oh. So halos wala pinagbago mula nung dekada 80. Well, ang pinagbago, yung population. So the more populated Metro Manila is, the more solid waste. Kasi we're producing around 7 to Diba? Sabi niya, di walang pagbabago. Sabi, walang naisip na paraan. Diba? Sa research pa siya. Yun yung pinupoint natin dito, mga kakli. Hindi ka pwedeng nagsasalita ka lang, tapos wala ka palang maiaambag. Diba mas maganda na makipagtulungan ka na, okay lang naman bumatikos, pero dapat may ebidensya. And at the same time, kumikilos ka para magkaroon ng improvement dyan sa sinasabi mong issue. Alam mo pala yun eh. 0.7 to 0.8 kilo per person per day. Per day, ah. Yeah. O kung yung ating DPWH ay pinagmamalaki na, at least hindi ganun katindi yung baha ngayon. Kasi may gumagana rin mga pumping stations at kung ano-ano pa, mga parang proud siya. Ito. I don't know kung sarcastic dito si Lord De Vera. Sa totoo lang mga kaklir, nabalitaan niyo ba yung Navotas na bumaha? Yan yung unang-unang bumabaha sa Metro Manila eh. Valenzuela, Navotas. Diba? Ano pa ba? E. Rodriguez. Ito. G. Araneta. Iyan talaga yung medyo madalas. Pero yung pinakahuling bagyo, tama, may balita naman binalita ang GMA. Yes, tumaas ang tubig kasi malakas ang ulan. Pero mabilis ding humupa. Improvement yun, mga clear. Improvement yun sa parte ni Secretary Vince Dizon. Bakit? Wala pa siyang 1 taon sa DPWH. Wala pa siya 1 taon kasi ang dati niyang posisyon ay DOTR. Secretary. Diba? Bakit? Kasi nung panahon ng SONA, si Secretary Bunuan, Secretary pa siya. Diba? Hanggang sa nawala na siya sa posisyon kasi di niya na kayang ipagtanggol yung mga ginawa niya. Yung pala talaga, may mga anomalya. Diba? So yan. Okay. Sige, tuloy tayo. Well, sa tingin ko, yung baha, dapat makita nila ano ba yung density. Dapat ipaliwanag nila ano ba yung density ng pagulan. Kasi depende yan. Kung mas malakas yung mga nakaraan, talaga yung rainfall density, mabigat talaga. Ngayon, hindi naman ganun kabigat. Kasi parang ano ngayon, El Nino ngayon eh. Okay. Hindi daw mabigat yung Hindi daw mabigat ang bagsak ng tubig ngayon? Ito na naman. Kasi daw El Nino. Nagsalitaan na naman, di ba? So, saan yung basihan na hindi malakas yung bagsak ng ulan? Ito yung sinasabi natin lagi eh. Na maka-nega ba? Makapag-negative lang na opinion, gagawin. Bakit walang basihan? Sige, tuloy tayo So, kayo ho ba ay nagulat nung huling SONA ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung, pinsan niya agad yung kinuwelyuhan kumbaga. Dito tayo, Pero kahit hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Kayo ho ba ay inasahan nyo na yun o medyo, baka kaiba to Hindi naman totoo yan, optics lang. See? Ang tanong natin, anong pruweba mo dyan? Doon tayo papasok after this,
dun sa programa ni Miss Corina. Kasi dito tayo nagsimula. Ay, hindi ko lang alam kung napanood dito ni Miss Corina kasi iba yung mga tanong niya. Diba? So, maililigaw siya talaga pag hindi niya nadinig ito. Ang tawag Ayan siya nagbintang agad ng optics. doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod, palakpak. O, ganun lang yun, papalakpakan. Pagkatapos wala na yun. See? Ang tanong natin, ikaw ba, Congressman Irice, kasama ka ba ng Pangulo kapag kami nagmi-meeting? Kasama ka ba sa mga meeting kapag merong inuutos ang Pangulo sa DPWH, sa DSWD? I mean, nandun ka ba? Nakita mo ba kung ano yung ginagawang trabaho ng Pangulo? Para magsalita ka na optics lang yan? Diba? Nandun ka ba? That's the point So, ano yung basihan niya para sabihing optics? Hinamon natin siya dito sa ebidensya. Ngayon, iba na yung sinagot niya sa programa ni Miss Corina. Optics napaka, niya dito napaka, very sure, assertive na optics. Pero ang tanong, ano yung basihan mo? I don't think that the president can afford to I don't think na naman, jail former Speaker Martin Romualdez. Diba? Anong basihan mo na the president cannot afford to put former speaker, diba? In jail. Diba? Yun lang yun I hope kung Irice walang nagrabyadong Pinoy at nasisira sa kalikasan sa negosyo mong mining. Ang kadil mo pa ay mga Chinese. Bali-balita na nga yan mga kapatid. Anyway, di ba? Thank you Jerry Garcia. Thank you. Di ba? Ano ang saan mo hinugot? Di ba? Saan mo hinugot para sabihin mo na hindi niya kayang ipapreso? Mga kaklit, tandaan natin, ang ibinibigay lang sa ombudsman ay ebidensya. Si Speaker may sarili yang abogado. Diba? Ilalaban at ilalaban kung ano ang meron silang ebidensya. Hindi pwedeng sabihin mo lang na, Irice, ikaw korap ka. Dapat madimanda ka. Tapos hindi ka nalalaban, dapat ikulong ka na. Due process to. Diba? Kung ano ang sinasaad ng ebidensya, doon pupunta ang ombudsman. Diba? Yun lang yun. So, ang sa akin lang, okay, sige, yan sinabi mo. Ang gusto ko lang, ebidensya mo to prove na ayaw ng Pangulo or hindi niya kakayanin na magpakulong. Actually, mga kapatid, dito lang tayo pumunta. Ang Pangulo, hindi po ito diktador. Hindi ito diktador. Nang kamukha ni ginawa ni dating Pangulong Duterte kay Senator Trillanes. Nagagawin ang lahat kahit wala na sa batas, mapakulong lang. Diba? Ang pagpapakulong kay Speaker, depende po yan sa ebidensya na ilalabas. Pero never na nakialam ang Pangulo na dapat may iligtas. Ang Pangulo, sabi na niya, hindi siya presidente ng kanyang pamilya. Diba? Ito kasi si Irice, tingin ko, ito
ito. Ako, tingin ko to ha. May nagsabi lang nito, pero syempre, hindi ko masasabing solido ang aking ebidensya. Pero sasabihin ko talaga na hindi ko sasabihin ito yung facts. Ba? Aminin ko agad. Pero may nakapagbulong. Nabalak niya tumakbong senador sa ilalim ni Vice Presidente. Sabi lang, kaya niya hindi ginigiba. Kahit may mga ebidensya na. Ang tutok niya lagi, di ba niya nakikita lagi ang tutok niya laban sa Pangulo. Laban. Kay VP Sara, nada. Zero. Walay. Kung ikaw ay talaga para sa kumakalaban ka sa korupsyon, wala kang pipiliin. Wala kang pipiliin. Lahat. Diba? May inaalagaan ka eh. May inaalagaan kang reputasyon. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government, meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. Diba? Nagbintang na naman. Mga clear, again, ang insertion, hindi siya masama. Per se. Diba? Kasi ito mga kaklira, papakita ko sa inyo. Ito. Yan. Kailangan ng malaman din ng gobyerno ano yung mga dapat na ayusin sa bawat bayan. Yan mga kakliro. 2026 to ah. Yan. Kasi sabi niya zero daw. 'Di ba? Sabi niya zero daw sa distrito niya. Okay? Siguro nga, wala ka sigurong programa. Ha? Ayan, meron naman distrito siya. Anyway, Caloocan, District 1, meron mga klira. Ayan, 32 million plus. Okay? District 2, drainage improvement. District 2, District 3. Okay? So, hindi ko alam kung anong distrito siya. Pero, District 2, meron naman Ayun 17 million, 15 million para sa drainage improvement. Diba? So, nakikita kasi natin dito na yun lang yung nais niya. Every time ito na magbibigay ng kanyang talumpati, puro pasigaw. Kasi walang ebidensya. Puro haka-haka. Sige Yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government, meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet, especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan. They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa, executive secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. Yun na mga clear ha? Kung nagkaroon man. Kasi ang insertion per se mga clear hindi yan masama. Per se ha? Papangit na lang yan kung yung proyektong ito ay naging ghost projects. At kailan mo siya malalaman? Mga clear kung magiging ghost projects. Tandaan natin. Reset, tandaan mo to. Yung mga ginawa ng build na tumawid pa kay Pangulong Marcos Jr. kasi sila rin
Cabral, etc. Sila rin yung dati. Di ba? Nagulat ang Pangulo nang wala palang turnover sa lokal. So ang naging hari sa infrastructure, DPWH talaga. Yan yung panahon ni Pangulong Duterte. So, nung nakita ng Pangulo, teka lang. Diba? Teka lang. Nasaan na yung mga supposed to be flood control projects natin? Mr. or Secretary Manny, bakit bumaha? Bakit ang taas ng tubig? Anong nangyari? Doon na. Meron ng naramdaman na dapat na imbestigahan. Mga kakli. And that's it. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., nagpa-imbestiga nung meron ng napapansing mali. Mga kakli, tandaan natin. Yung ilang taon, di ba? Unitin pa sila nung una eh. So, may mga tao-tao pa dyan yung mga dati. Di ba? Na mukhang nagkaroon ng cover-up. So, hindi inalintana ng Pangulo na magpa-imbestiga. Na hindi, ulitin natin to na hindi ginawa noong nakaraan. Kahit alam na nila, kailan nila nalaman na may ghost project sila. 2016, si dating Pangulong Duterte. 16, 17, 18. 2018, alam na ni Andaya. Pero hindi kumilo si Duterte. Right? 2018 At pinagtanggol pa niya si Jokno. Ba? That's 2018. 2019, walang nangyari. 2020 pa niya sinabi may ghost projects. My gosh, pang 5 taon. Or pang 4 na taon. 16, 17, 18, 19, pang 4 na taon. Pero walang ginawa. Diba, Congressman Nerice, 4 na taon binanggit ng dating Pangulong Duterte na meron siyang ghost projects. Walang ginawa. Ano pagkakaiba ngayon ng dating Pangulong Duterte sa kanil Pangulong Marcos Jr.? Merong ginawa. Merong ginawa. Pero tingnan nyo tignan natin tong usapan ng dalawa na to. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Ng lahat ng ito. Lord Glenn, Lord Glenn tuloy. Sorry, Lord Glenn. Lord de Vera, sarcastic ka dito Ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Ng lahat ng ito. 3 years. Sabihin niya, After 3 years. Mahiya naman kayo. It's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. dahil laglagan na yan. Laglagan na yan. Mhm. Kailan nyo gustong ibunyag? On the first year? On the first year? Paano malalaman ng Pangulo? On the first year, may nagawa na bang proyekto ang Pangulo? Diba? Nung pa lang mag-i-start siyang gumawa. 2022, hindi pa nga niya yung budget. Budget pa yan ni dating Pangulong Duterte. 2023 na siya nagkaroon ng budget, right? So, anong proyekto ang magagawa pa? Ibig mo sabihin, on the first year, Erisa, dapat meron na nakukulong? Kasi sa flood control project na ginawa under the present administration? Ano bang natapos nun? Wala pa, di ba? On the second year, maybe sabihin nila, under construction. Doon pa lang yung sinisimula. Hindi naman yung agad. Isang baksak ng pera, 1 month tapos. Hindi. At ganun na ginawa nila, nagbagal sila. Na hindi ngayon ginagawa ni Secretary Vince. Tutok si Secretary Vince. On the third year, parang wala pang natapos, konti na natapos, kulang na natapos. Na-alarma. Ano nangyari? Bakit wala pa? Diba? Kaya wag niyo sabihin na, on the third year? Ay, teka lang. Construction to Construction ang pinag-uusapan dito. Hindi isang baksak ng pera. Parang
Si Aladdin, pag nag-wish sa kanya magic lamp, build me a palace. Tang! Nandun agad. At pag wala yung palasyo, saka siya maaalarma. Ilang taon ba ang supposed to be project? Meron nga sa akin nasabi, ang NIA meron isang maganda dapat nag-dam na gagawin. Isang magandang dam, malaki. Pero, pag ngayon sinimulan, ang tapos niyan, 2029. Matatapos lang, di lang pala. Ang sabi kasi sa akin, kung sisimulan ngayon yung malaking dam, 30% pa lang ang natatapos bago matapos ang termino ni Pangulo. 2028. 30%. So, paano mo malalaman na may anomaly agad? Diba? At nakita nyo, minsan hindi gumagamit kasi ng logic eh. Ibig sabihin, imagine nyo, 2022 umupo si Pangulo. June. Ang budget na yan, hindi pa atin. Ang project na yan, hindi pa atin. Diba? So, titignan dyan kung ano nangyayari. 2023, budget na ng Pangulo yan. So, alam niya na kung ano yung dapat na naka-proyekto. 2024, diba? Siyempre, naghahanap na ng report. 2025, nasa ng flood control projects? Boom. Imbestiga. Ano na sabihin ni Irisa na, on the third year? Lord de Vera, on the third year? Diba? Kahit sinong magaling na engineer dyan, hindi matatapos siya ng basta-basta lang. At hindi agad ito mapapansin kung yung kanyang secretary ay nagre-report sa kanya na, ay, Mr. President, ito na po. Ito. Diba? Ngayon, nung napansin ng Pangulo, anong ginawa? Diba? Ang dami nang nakakulong. Nandun nung nagte-testify na sa court, oh. Tapos kayo dyan, magpapa-interview kayo, ano, parang meron kayo nagawang malaki? Wala kayo nagagawang malaki, actually. Ang ginagawa nyo lang ngayon, dakdak, daldal. Wala na. Manira. Pero, tumulong? Wala. Diba? Eh, hindi kayo asset ng gobyerno. Liability kayo. Diba? Wala kayong ginawa kundi mamintas instead na tumulong. Bakit? Eh, mukha kang tatakbo, di ba? Yeah, tuloy. Di ba? Lord! Siguro, ito lang sa atin. Marami naman tayong journalist na magagaling, di ba? Ano ba naman, tignan nyo bakit 2025? Di ba? Definitely, prior to the SONA, may plano na yung Pangulo, meron na siyang nakikita. Prior to that. Diba? Hindi ko maisip dito sa mga to, parang ang bawat galaw, parang magic sa gobyerno. Baha, mawala ka. Basura, mawala ka. Pag hindi ka nawala, kasalanan ka ng Pangulo. Baha, kasalanan ng Pangulo. Giyera sa Middle East, tumaas ang presyo ng gasolina, kasalanan ng Pangulo. Muli, nagkaroon ng bombahan dahil hindi pa napapahinto, hindi pala nagkaroon ng magandang agreement ang US at Iran, tumaas ang bilihin, kasalanan ng Pangulo. Samantalang, si Pangulo, unang putok pa lang, hindi dapat mawala ng supply ng krudo sa Pilipinas. Yun, pinaka-importante. Kasi kung wala tayong krudo dito, mura nga. Kasi ayaw natin bumili kasi mahal. Ayaw natin bumili, mahal. Di kaya ng mga Pilipino yan, mahal. Magre-reklamo ang mga Pilipino sa sobrang taas ng fuel.
Hindi na kayang bumili. Or hindi naghanap ng supply. What will happen to us? Sige, think. Think. Tapos sasabihin nyo lahat kasalanan ng Pangulo. Tanong ko, Elise, nakatulong ka ba maghanap ng fuel supply? Wala, di ba? Bakit? Hindi naman niya trabaho yun eh. So lahat ng di nila trabaho, di naman nila yan gagawin. Okay, tanong ko lang mga kakli, di ba? Sabi ko, balik tayo doon sa basura ha. Ito, papakita ko sa inyo. Ano bang pwede niyang gawin? Of course, wala kasi executive. So hindi ka pwede maghakot ng basura, di ba? Hindi mo trabaho yan. Pero, mga kakli, tingnan natin. Punta tayo dito. Bilang ikaw naman ay public servant, alam mo naman yung sinasabi mo, anomalya. Okay? So, ito muna tayo. Wag muna tayo dyan. Meron ako isa pa. Ang number 2 na yan. Wait ha. Itong pwede mong gawin. Hindi yung puro daldal ka lang. Diba? Sige. Dami mong pwedeng gawin. Ayan, una. A congressman can use legislative oversight. Imbestigahan mo. Sino yan? Budgetary control and okay, yan. Intervention. Okay? While local waste management is typically handled by mayors and municipal governments, a congressman possesses significant national powers to force transparency and accountability. Diba? So, anong gagawin mo? O di magpa-imbestiga ka. Sabihin mo dyan sa Congress mo, i-request mo na pa-imbestigahan ito. Ayan, conduct public hearings, magpa-audit ka. Diba? Pa-audit ka. Ito pa. Diba? Pwede kang humingi ng allocation para sa basura. Pero I don't think na kailangan ng national subsidies, mga kakli. Bakit? Kasi sabi niya, kinukurap lang eh. Yung perang pondo para sa basura eh. So, di kailangan ng national subsidies dito. Diba? So, marami kang pwedeng gawin. Hindi yung nakatunga nga lang, tapos daldal ka ng daldal. Wala kang ginagawa.